Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Secuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Nandito tayo ngayon sa Center for Business and Innovation in University of Batangas, Lipa Campus to interview their startup incubatees. We have Easy, innovating fire safety through AI. And we have the CEO, Ayumi Sato, and the CFO, Nadine May Lontok. Hello! Hello Kamusta? po. Kamusta? Kamusta ang hapon? It's now 2 p.m. here in Batangas. Kamusta? Hindi naman po ramdam na. yung init ngayon kasi naka-aircon. Naka-aircon tayo dito. Tsaka mahangin dito sa Lipa. Nagulat Yes ako po. na, ano daw to parang top 3 ata or basta top 4, top 3 na coldest, parang pinakamahangin na city sa city na po sa so, ayun. And very pressed ko dito, no? And so far, I've interviewed 4 incubatees ni UBCBI. And so far, very pressed ko. Very fresh din yung mga startups na So, kukuha palima na natin dito. kami. So, palima na to Pero today. And, ayun, sige. Huwag natin patagalin pa. Ano nga ba itong si Easy? Yan. So, si Easy po is a startup company na kami po is nag-strive na striving to innovate fire safety through AI nga. So, kami po ay, yun nga, nag-innovate ng ang goal po namin dito is ma-lessen namin yung damage. Magkaroon kami ng proactive approach pagdating pag may mga sunog. Kasi yun yung para sa akin, experience ko. Hindi naman totally na experience ko ma-experience na masunugan. Pero yung sa mga napapanood ko everyday, parang always siya nangyayari. Parang hindi mo siya maiiwasan. And hindi na iiwasan na sobrang laki ng epekto kapag may sunog Hindi lang siya sa yung pagkasunog ng mga gamit Yung mas malala dun yung yung mamatayan, yung magkaroon ng loss of lives. So yun yung target ni Easy. Kaya namin siya nabuo. Speaking of fire, no, ang dami na to. Well, fire is a very critical thing to happen in our lives. So, either may damage sa possession, sa kagamitan, either masira talaga yung buong bahay. Or meron din namang fire na naagapan nga, pero ang dami na na-damage na part ng bahay. So, pwedeng nasira na yung stove or na-damage na yung mga mga appliances. Tapos, tsaka kapag na-damage na isang part ng bahay, so, kailangan pa i-renovate yan. Tapos, may toxic, yan parang hindi na safe hindi safe yung hangin dun for some time, di ba? Because of the fire. So, yun yung damage niyan. And of course, personal. Pwedeng, ayun nga, worst case, huwag naman sanang nangyayari na leading to deaths, ganyan. And even if not death, mga burns, sobrang lala din ng first, second, third degree burn. Ano nga siya, irreversible lang nga siya minsan di ba? Kung malala yung burn. Nabuhay ka nga, pero ang laki ng damage sa'yo na sometimes, pa yan, may discrimination if may burns ka. Tapos yung makikitaan ka ng Mars, parang ito yun, parang habang buhay mo na siyang dala-dala kasi hindi mo na iwasan. Tsaka, for some reason, na-lessen yung opportunities mo because of those burn marks, which is something that we don't want to happen. But, ayun, so that's why we need fire safety. So, is this fire safety more of prevention or ano ibig sabihin ng safety? Ano namang ibig sabihin ng fire safety? Sa amin itong Easy kasi isa siyang intelligent device na gumagamit ng AI. So, yung function niya is hindi lang siya para makadetect ng smoke, hindi lang siya para maging surveillance camera, kundi para makapag-prevent din ng fire. So, as early as makakadetect siya ng smoke at ma-distinct siya na ito yung pagmumulan ng fire, so doon agad siya e-effect. So parang ang mechanism nito is kapag nakadetect siya ng fire, mag-shoot siya ng mga fire extinguisher balls. Okay, before we go dun sa product, let's deep diving more on the kasi hindi lang fire yung problem. Fire is a problem, Pero ang closer problem mo dito, yung fire detection. So, parang normally ba, ano ba yung problema sa fire detection? Minsan ba, tingin niya ba, hindi ko siya ganun kaalam sa fire hazards Nangyayari ba na kaya nasusunugan kasi late na detect yung fire or? Sige, ganito yan Kasi ewan ko ba, pero sa mga tao kasi, yung first thing na gagawin nila kapag nakita nilang may sunog, ano may unang gagawin? Mag-panic. Mag-Twitter. Mag-video, maglalaya. Joke lang. May sunog ngayon.
Pero 'di ba yung iba first thing na ginagawa nila is yun nga sa panahon ngayon naka-live. Pero nagpa-panic talaga like hindi nila like hihiyaw sa labas like instead na yung maupuan nila agad yung sunog. So mas una nila mag-panic. Second pa dun is siyempre may mga lugar kasi may mga areas kasi tayo dito sa bansa na hindi siya agad accessible. Hindi siya accessible sa mga fire trucks, yung sa supply ng water, yung hydrant. daanan nila papuntang bahay is kinita lang. So parang doon kaya hindi rin parang mas lumalala yung sunog eh. I like that, contextualize yun. Kasi napakabagay ng fire and good thing na nahimay natin yan kasi ayun, problem nga ang fire detection, smoke detection, fire detection. Tapos yung pag nangyari na nga siya, yung reaction, which is can be sometimes na-hinder sa pagiging objective. Totoo naman, nakapanik naman talaga ang apoy, di ba? Pero if there's a tool, an AI that can help you be more objective, that's better, di ba? And pangatlo, so after the reaction, yung response na baka mahirap yung response. Even if tama yung location ng mga fire stations, pero yun nga, as you said, yung parang heated nung daan or yung mga looban, di ba? Ganun tayo sa Pilipinas may mga makita talaga na daan na looban na hindi talaga actually no way makapasok ng truck yun eh. Ang pwede na magawa is accessible. Yung pipe na mismo, yung malaking hose na mismo yung plus pa yung matraffic yung fire truck, di ba? Oo, traffic pa pala. Connected sa startup kanina. Okay, sige. And pwede pang mangyari actually pala dyan. Pag yun sa mga bahay-bahay na magkakatabi, pag nasunog yung isa, damay-damay na. Yes. So, ay nako, napakaling problema niyan. And dumadami ang apoy, ang fire kapag mainit ang panahon, di ba? Yes. Lalo po ngayon na mainit ang panahon. Okay. So now, the solution. So may tatlo tayong layers, di ba? Yung detection, yung reaction, tsaka yung response. So, isa-isa natin yun. How do you solve that? Okay. So una is detection. So sabi ko nga is yung aming yung aming product na ginagawa is nakaka-detect siya. First is dahil siya ay isang smoke detector. What kind of device is that? Product po siya. Para siyang CCTV. CCTV siya na may smoke detector plus yung nag-shoot siya ng fire extinguisher ball. So 3-in-1 intelligent device na siya. Okay. Yun. So yun nga, first is detection. Through the smoke detector. And tsaka yung sa camera. Okay. So once na makadetect siya ng smoke, meron din kaming parang app siya app na nagno-notify and once na maging apoy siya, doon siya matitrigger yung automatic activation yung yung sa yung kapag nakita niya na may sunog na, kapag nakita niya na may apoy, so automatic siya mag-activate na mag-shoot siya ng fire extinguisher ball. Pero if lang naman, if hindi siya makontrol or uncontrolled talaga yung fire, meron din yung response din na magsasend siya ng notification lahat ng mga near na fire department. Saka hindi lang yun, yung mga bahay. I-warningan nila rin na papadala nila warningan na may nasusunog sa kapitbahay nyo. Diba? Pwede rin diba na if somehow ganun. Pwede naman din yung tawag dito, yung walkie-talkie style ng radio. Pwede ganun eh. But anyway, I'm just adding possible So sige, that's for the detection So camera with smoke detector can detect that Pero ang difference din sa mga hotel minsan. Meron din dito eh. Yung mga parang yung sprinkler. Yung idea smoke detector ba ito? Ay. Ayun ito sprinkler to. Tapos ito is sprinkler. Ito detector. So ano yung difference na sa inyo? Ano yung edge nung sa inyo? Kasi yung kasi di ba dito kapag yung mga smoke detector, kailangan nila parang may close sila na parang distance na ma-detect nila yung smoke bago sila matitrigger. So yung sa amin is using nga na may camera na. Pwede malayo. Pwede nang malayo. Pwede pa siya umikot. Kasi nga since camera siya, so mas madali siya makadetect na fire. Sabagay kasi dito detector kung doon yung sunog. Di ba? Parang tas hindi pa siya agad matitrigger yung detector kasi nga syempre kailangan at a certain distance saka pa lang siya matitrigger na
So yung camera nakatutok gumagalaw ba yun or nakatutok na yun dun sa possible So panggalingan yung ng apoy? design namin is siya ay pwede siyang umikot ng 360. So pwedeng binabantayan niya yung mga parts ng bahay. Bahay ba 'to 'no, residential ba 'to or Residential. commercial Residential din? lang yung target namin. Residential. Yung mga parts ng bahay na pwedeng masunugan, which is yung lutuan, yung gas range kung meron, kung electric, dun sa mga outlets, 'di ba? Sa circuit breaker or whatever, kung saan yun yung mga pinakaano, actually pwedeng aralin yun, saan ba pinaka nagmumula yung mga yung smoke or apoy, then dun nila i-focus yung parang yun yung i-recommend nila focusan nung camera, 'di ba? Pero okay, so basically, the edge is over the smoke detection, may vision din to ano. Yes. Second, yung reaction. So now, how do you solve that? Ayun nga, How do you address that? ayun nga, para sabi ko kanina is, yun nga, once na makita niya na may fire, so automatic nati-trigger yun, tapos nag-activate siya na mag-shoot ng fire extinguisher ball dun sa mismong fire. Okay. So parang hindi na yung tao yung Oo, parang ano ano na pa? siya, parang automatic na siya eh. Since may camera. Oo, makikita niya na eh. Yun yung kinaganda. Kasi sa sprinkler, paikot lang yan Diyan di lang ba? siya, tas yun nga, yung smoke na yung ano niya, tapos dun lang din. Pero yung sprinkler, ito di ba? nakatutok. Nakatutok lang dun sa mismong fire. Okay. I like this. Interesting. So parang ito robot siya basically ano. Gumagamit ang gamit namin dito is AI. So Computer vision to na one reason is kung bakit hindi kami gumamit ng sprinkler is kasi nga 'di ba, kapag nagkakasunog nga, yung una is yun na na yung belongings ay yung mga gamit sa bahay. So kapag water yung ginamit namin, although okay naman, pero instead namin yung electrical safety naman kapag nabasa yung mga yung mga circuit or mga ganyan, at saka siyempre yung ibang tao naman is ayaw gumamit ng mga water sprinkler kasi nasasayangan sila sa mga halimbawa nagkasunog ba. Parang yung mga gamit nila parang instead na Totoo ba yan? I mean, natanong na yan. Hindi ko alam ganun ba talaga ang ewan ko, pero difference ng water sprinkler sa fire extinguisher na kasi yung fire extinguisher 'di ba ano siya, hindi siya water hindi siya water. So yung mga gamit hindi naman siya mababasa. Okay. Actually, okay. So yun nga, yun yung dalawang advantage nito Ang water is, water, mababasa. Tapos hindi siya targeted na area. Parang malawak yung sakop niyang space Tsaka may certain, alam ko, parang may certain volume or amount of water lang siyang kayang So ito, para siyang, actually, ang main value nito is yung reliability din na ma-extinguish talaga yung fire. Kasi pwede nga rin na wala yung tao sa bahay. Yes. May nangyari, may pumutok na, or may iwan na saksak. Kung sprinkler yan, it's just gonna sprinkle water. Pero kung may easy, kayo, it's easy. the robot is, the camera, well, actually the device, I'll call it a robot parang siya robot is reliable. It can detect nasaan mismo yung pinanggalingan ng apoy, then doon din naka-target yung extinguisher. So it's actually the reliability that you're parang beating here. Aside from the other things that you said kanina with regard to yung mga basang gamit. Pero I think yung reliability, yung parang pinaka nito. Tsaka meron din yung yung napabalita na sa news na namatay yung katulong nila kasi nagkasunog tas hindi nagising. Imagine mo yun, 'di ba? Paano kung andun ka tapos tulog ka, hindi mo namalayan na nagkakasunog na pala. Yung parang natulog ka lang tapos hindi ka na pala magigising kasi nasunugan ka na. Parang naisip na din namin na okay talaga yung easy. Parang sana maano pa namin siya, ma-develop pa namin siya ng maayos. To, peace of mind. Kasi kaya naman bumili yung mga tao ng fire extinguisher na kahit di mo na magamit yan. So, ba't ka bumili, di ba? Bumili ka para sa peace of mind. So, kaya bibili yung mga tao ng easy for the peace of mind. The third one, yung response. Paano naman yun? So yun nga, pag may fire and somehow hindi na siya controllable, so pwede din siya tumawag sa mga fire department na malapit. Paano malalaman na hindi controllable? Malalaman din ng camera yun na lumalaki na yung apoy? Pwede naman Pwede naman. Na-sense na kanina, alito ng apoy, computer vision, ganyan lang apoy. Halimbawa, then naging malaki na. It's time to call. Tapos hindi niya kaya na ma-extinguish na. Parang so, parang siya, trigger siya na siguro mga few minutes ago, maliit yung apoy, and then pag na-trigger niya na naglabas na nga ng fire extinguisher, tapos, and then lumaki pa yung apoy, that's the time to call na di ba? Yun yung parang AI logic na mangyayari. Parang ganun na yun So, paano siya automatic din siya mag-call? Automatic siya magno-notify sa mga fire department. Yeah. Okay. Para din, maka-respond ka agad. Okay. And I guess somehow,
nasolve din yung problem nga nung heated na madaan kasi pwede nga may early response which is yung through the fire extinguisher na attached dun sa mga camera, dun sa device ninyo. By the way, how do you call it? Device ba? Ano ba ang tawag dun? Actually, yung device namin, easy din yun. Wala pa kami masyadong Pwede nga, no? Easy, We're open, super, naman super talaga. Ano yung sino yung superhero na pinangalan sa superhero? Pumipigil ng apoy. Anyway, something like that. And anyway, ang suggestions ko lang yun na medyo crazy. Pero parang maganda lang na, kasi ang thinking ko talaga, parang siyang parang branding lang din. The robot that can save you from fire or whatever. Easy Aquaman or whatever. Of course, easy. crazy pero, and by the way, ano yung itsura niya? Ano yung itsura niya? Ano lang siya, parang CCTV device lang. Parang CCTV device lang siya. So, hindi siya sobrang laki na parang pagkapasok mo ng room, parang makikita mo na agad siya sa corner. Parang hindi naman. Parang normal lang siyang CCTV. camera. Parang ganun. Na may smoke detector. Yeah. No? And, paano yung fire extinguisher? Maliit lang ba yun? Ano siya fire extinguisher ball siya. So, meron siyang mechanism na pag na-activate siya, mag-shoot siya. Okay. So, sa loob niya is meron siya doong storage ng mga fire extinguisher balls. Okay, gets. Okay. And ang pinaka-importanteng tanong dito, yung presyo. So, may presyo na ba kayo nito? Actually, yun yung namin, yung inaayos pa namin. Kasi we want to make it affordable na. Gusto namin na hindi lang yung nasa mga medyo yung may kaya, yung makaya. Lahat ng sa households na kayanin, yung makaya nila na parang nagbabayad lang sila ng CCTV camera lang. Okay. Pero ano naman ito, basically, you're in one, parang ginagawa nyo in one yung CCTV, yung smoke detector, tsaka yung fire extinguisher. Yes. No? So, kung somehow ma-justify nyo na they will pay for a price na mas mura dun sa total ng tatlong yun, di ba? Kasi kailangan mas mura dun Kasi ba't kung hindi yun na lang gawin nila, di ba? I think yung fire extinguisher mas magiging mura yun Tapos yung sa CCTV camera, uso na kasi ngayon, ang dami ng murang CCTV nga ngayon. Parang as low as 1.5 man, makakabili ka na ng CCTV. So, ang magiging dito, kaya kayo makapababa ng presyo will be on the economies of scale. Pag-scaling to doon yung siya mapapababa. Kasi lalo na in one yung product nila. So, but yeah, tama rin naman yun na you should make it affordable. But of course, you need to make it feasible on the company side. Parang malugi naman kayo. Masyado na kayong bayani na Or, marami ibang models na pwede. Partner up with fire stations, with government. I think hindi pala pwede mas better na if it's a commercial product. Pero, yeah, the pricing, the feasibility of the price will be a big issue here. Ayun, so, anything to add about the product? Or that's easy in Feeling ko okay na yun. Parang na-explain naman namin ng maayos yung features niya. Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business
Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Yeah, so let's now talk about the story behind. Yeah. So, can you introduce muna ulit ang inyong mga sarili and ang inyong background? So, your students right now, di ba? Yes, Pero, students. compared with the other startups na na-interview ko kanina, kayo ay batch 1. Ba? Ni UBCBI? Kayo yung anong mga startups dito? Incubators dito, di ba? Parang Sabay niyo ba sila? Parang kasabay po, pero kami kasi is galing kami sa PSC9. Philippine Start Challenge. Yeah. Kailan nangyari yung Philippine Last Startup? year. Anong month? Mga September. Nauna kayo ng few months. Few months. Yes. Kasi December yung sa Ideaton, di ba? Yes. So, nauna Mas kayo nauna ng lang po ilang kami. months Ilang sa buwan kanila. lang. So, sige. Pakwento lang muna siguro. Kayo, backgrounds niyo muna. Sige, backgrounds niyo muna. What are your backgrounds? So yun, ako ay isang 4th year mechanical engineering student. Oh, ME. Yes. Kaya pala fire safety rin talaga na ano. Okay. Yun. Tapos, Then ako naman po ay isang third year na financial management student Oh, sa sakto pala eh. UBBC. Meron na kayong product person. So, ikaw rin yung mag-design mismo ng parang product. How it is, di ba? meron kaming katulong na isa pa. Kasi tatlo kami. Tatlo. Pero yung isa is busy sa OJT niya. Anong course? Siya naman ay computer engineering. So siya yung sa computer. Sa yung mga parang program, sa technical mga side. technical side. Ikaw na, yung sa maybe parang product side mismo, Mm-mm. di ba? Yes. Then ikaw yung sa business side, financial side. financial side. So po. ikaw yung may responsibilidad na gawing mura ito, Yes gawing po. affordable Kaya ito. kaya nung inano ko siya, nung binudget ko siya, nagsabi ko, guys, ang laki. I think there will be ways, pero it will be discarte ways. It will Yes. be very smart. Hindi man madali yan, pero it will be, you really have to be smart about it. But I think it's possible. Kung naman startup eh, you really have to be uniquely smart to really produce something new to the ano. Pero okay na question, before going to the Philippine Startup Challenge, why did you want to join it? And kumbaga, paano nagsimula yung idea? Ang question is, invite ba kayo sa Philippine Startup Challenge then nag-isip kayo ng idea to pitch? Or even before you already have this idea, and then when the opportunity of PSC9 came, saka kayo sumali? Ganito yung story niya. Ito na nga. So, ayun, ang kwento niyan is, meron kaming General Assembly ng ME sa Mechanical Engineering namin. By the way, ang mechanical engineering ay hindi sa Lipa campus. Yes po, sa Batangas Sa City. Batangas City campus. Which is gaano pa kalayo ang Batangas City? From here? 1 hour, 2 hours? Hindi naman, mga 30 minutes lang. Yes. Malapit lang pala eh. Depende sa traffic. Depende sa traffic. Okay. Taking 1 hour. Pero, so, your classes are really there. You'll be, Yeah. Yes. Batangas City Parehas campus. kami Parehas po sa Batangas kami. City your mismo. course is financial. Financial management. Doon ba yun? Yes po, meron naman pong course ang UBBC na financial management. Meron din dito? Meron din po dito. Okay. Pero doon Yes, kayo? doon po. Doon kami Okay. parehas. So, ganun ba yun dito na parang, if doon yung classes mo, doon lahat ng classes mo. Hindi Yes ka pwedeng po. sa hirap din, ano? Pero hirap. Parang ganun nga So, po. parang naka-enroll ka dun sa isang campus talaga na. Yes. po. Okay. Anyway, go ahead. Yun. So, meron pong General Assembly yung ME and nag-talk doon si Sir RJ. So, Si Sir RJ. Yeah, si Sir RJ. Yan. Tapos, kasi yun, may mga tanong siya doon, medyo, na parang nagtagal, is that dapat magko-comment ako doon sa tanong niya, para magre-respond ako. Kaso, naubusan ako, parang nag-kinlose na kasi yung mga response doon ng mga kabatch ko is medyo, medyo off na. So, ang ginawa ko, pinicturean ko na lang yung last line niya na nakalagay yung email niya. Pero, nag-email ako sa kanya is hindi right after nung assembly, kundi weeks after pa, na sabi ko, interested ako na mag-join na mayroon akong idea ganito. Wait, yung talk ni Sir RJ, by the way, Sir RJ is the, ano position na dito? Sir RJ. Siya yung main person dito na, Mentor natin siya, but Mentor. also Pero po siya dito sa CBI assistant director. assistant director. So, ang main director is si Sir Shan. Sir po. Shan. po. And then si Sir RJ, well, assistant director. Actually, Hindi. I'll ask later. I think we need to clarify We need to that. Pero,
Siya kasi yung kausap ko rin na Opo. about this, the operation on how to do this. But anyway, ano yung talk niya nun? About About po PSC or siya about the about po siya sa mga CBI? startup, sa CBI. Parang ino-open niya po kami dun sa mga sa technopreneurship, parang gano'n. Ini-open up niya kami dun sa idea ng startup. Bakit kayo umattend ng talk na yun? Kasi ano siya, parang naging part siya nung General Assembly, parang in-insert siya ulit. Galing talaga ni Sir RJ Kung saan sumisingit ng mga yung kwento din kanina mga parang, hindi kasi yun nga, nasa awareness stage pa lang naman talaga tayo You have to admit that ng Pilipinas, well, siguro maybe in the metro cities medyo andun na investors, pero like in most places dito sa Pilipinas, I think we have to admit awareness pa tayo. So, kailangan din ng incubators to think of smart ways on how to teach, on how to evangelize somehow startups, innovation, entrepreneurship sa mga students. So, madiskarte talaga sa RJ. But anyways, ikaw rin ba? Doon mo rin wala ME. So, sige, ikaw muna. Sige, yun. Tapos dun nga, nag-email ako sa kanya na interested ako kasi yung part nung sinabi niya nung habang nagto-talk siya na inspire ako is sabi niya is yung yung love the problem, parang gano'n, instead of yung sa solution, parang Okay. gano'n. I like that. Kasi nga naisip ko parang ang hirap naman nga na puro solution yung iniisip mo pero hindi mo naman alam kung ano yung problem na tina-target mo, 'di ba? So yun. Tapos nag-meet lang kami online. Pero ako pa lang yun, sabi ni Sir RJ is gusto niya yung idea ko. Which is yung idea ko naman is ginamit ko lang siya for school purposes, academics, lang, sa part lang siya ng requirement ko sa technopreneurship no summer. So yun, sabi niya hanapan daw niya ako ng ka-member ng dalawa pa kasi nga hindi daw pwedeng solo lang. So doon pumasok si Nadine. Sige, paano ka naman napasok? So ganito po, nung day na I was applying for a scholarship po, and so kapag naman po mag-a-apply ng scholarship, so need ng grades, pumunta po ako sa faculty ng college namin. And then at the same time, nandun po si Sir RJ. Naghahanap daw po siya ng magiging CFO nila, Ate Ayumi. And then, ako po ang tinuro nung program head namin na siya, ito na Ba't lang. ikaw? Kasi, That- pagkakita po nung sa grade, parang naging justifiable na lang po yung grades ko na yung general weight average ko. Okay, So, okay, siya, okay. ito magaling na, maano naman sila din. So, ako po yung Bakit ka naipasok. pumayag? Sorry, parang sir, parang naano din po ako na nung una, parang naano ako sa start, like, ano ba yun? Ganun. Then, before pa po nung encounter namin dun sa faculty room, nag-talk dun po si sir dun sa freshman orientation ng college namin. And then, yun po, at some point po, nagka-interaction po kami ni Sir RJ since nung time po nun is technical committee po ako nun. And then, nung after po ng talk ni sir, yun, nakita ko naman po kung paano siya mag-talk. Then, kinausap ko din po siya na ganun about sa startup. Pero to be Ganon. fair kayo ang unang kayo lang ang startup na lumapit mismo. Kasi yung mga Yes. iba, either they came from the Ideaton nga, or kinuha ni Sir RJ. Pero Yes. kasi ikaw yung unang nagsabi ng Yes po. intent. Yes. Oh, wow. Okay. Yeah, sige. Then, moving forward, ano na nangyari? Going to PSC. Yun po, nung nabuo kami is nag-meet lang kami sa coffee shop tapos nagkakahiyaan pa. Tapos sabi nga ni Sir RJ is, yun nga, mag-get to know kami sa isa't isa. Tapos, isasali daw niya kami sa PSC 9. Naghanap din pala ng participant si Sir RJ. Apo, at the time din. Magaan talaga si Sir RJ. Oo nga eh. Okay. Naipasok niya po kami dun sa Okay. So, ba't kayo sumali ng PSC 9? Alam niyo, parang opportunity din. Bakit tayo malalagpasin? True naman. Okay, then kamusta ang PSC? Philippine Startup Challenge. Ayun, so unfortunately, hindi po kami nakapasok sa yung top, parang Yung may pitch? top 20 nila. Online yan or in person na? Yung pitch po na unang pinapasa is yung video lang. Okay. Nakapasa kayo doon. Yes, nagpasa po kami doon. Then yung nag-release sila ng top 20 is hindi kami napasama. Okay, Parang okay. sabi ni Sir RJ is konting-konti na lang daw sana. So yun. So alam naman namin din sa sarili namin na parang marami din naman kami kailangan pang i-tweak, especially dun sa pricing namin. Tsaka yung sa pag-explain nung aming product kasi hindi namin siya
parang mapakita na kung paano siya gumagana. Ma-visualize sa audience. Okay. Ayun. And then, after PSC9, incubated na kayo officially ng CBI, diba? So, kumusta naman ngayon dito na incubated na kayo? What are you doing now? Anong phase kayo ng incubation? So, okay na idea, no? Parang nabuo na idea. I guess yung market, malaki pag na-test dito, yung financial, yung market. Pero yung prototype, ganito po kasi yan. Kaya kami din, medyo mabagal yung process, yung usad namin. Kasi, since nga kami ay from different department kami kasi ME, FM, tapos CPE, parang hindi kami makapagtugma-tugma ng schedule namin. Pero yun nga, ngayon po ay parang sa prototyping is naghahanap pa kami ng mga materials, parang naghahanap pa rin ng validations sourcing kasi ng mga I mean, yung mga technology, yung cameras, ganyan, sa source, I mean, kasi yung parang yung sa side sa technical side is yun nga CPE kasi super busy niya sa OJT niya. Yeah. I mean, ang inisip ko rin kasi dito, basically, you will have the camera, the smoke detector, fire extinguisher, i-common yun. Joke lang. Hindi, kailangan siya i-connect technically, diba? So, pero I think, to be honest compared dun sa mga ibang startups kanina na mas maraming tech na kailangan, somehow ito, mas mahal lang yung sourcing, yung the materials that you need, yung camera, yung smoke detector, mechanism. Pero, yung like, prototyping, once you already have the materials, it will be less costly compared sa mga kailangan talaga mag-program ng mga app eh. Yes po. So, ang payo ko dito is, join one competition, then if you win a cash prize, make the prototype, make the MVP, and then sell it. And then, ayun. And then, matutuloy-tuloy na. Pero if ever ba, are you looking for maybe fundings na or investors? Yes po, yun po yung namin, pag nakapag-prototype kami, so sabi naman ni Sir RJ is, yun nga, open kami sa mga opportunities saka na magkaroon ng mga investors, yung makilala din kami, baka makasali din sa mga competitions, ganon. So, yun. And masaya naman sa CBI ngayon kasi alagang-alaga naman kami ni Sir RJ sa pa-coffee. Do you think meron kayong ibang feature na kailangan idagdag or whatever, i-tweak dun sa product mismo to make it more feasible or sellable? Kasi, if ang iba-value nyo, kasi you will always sell the value not just the product So, in what I see nga, you're selling here the reliability that cannot be reached by the smoke detectors and water sprinklers. Kumbaga, you're promising, or through the product, you're giving more peace of mind kasi I don't know what percent, pero it's much more reliable and will really save you from the fire. Depending sa kung anong klase apoy yan, kung malaki or kung ano. So, I think yun ang kailangan yung ibenta, di ba? And then the product will deliver that. Right? So, yun ba yung value niya talaga, reliability of fire safety, or baka may iba pa kayong For now, yun talaga yung focus namin yung maging improved fire safety basically. Na kasi nga may mga cases na parang pag i-pitch na rin next time pag ibebenta nyo, may mga cases na even may smoke detector nga or may water sprinkler nga, hindi pa rin naman nakasave ng property or ng life or nakadamage ka ng marami. But with easy something, makaka-save on property loss and on life loss, diba? So, you just have to make it more believable and more graspable by the people. Kasi this is a new product Ganun ang startup It's a new product So, kailangan talaga siyang ipamukha talaga. Kaya, I think, imaginable talaga. Or parang obvious na obvious for the buyers or kung may investor man. But, ayun, what do you think? Agree ba kayo? Yes, super agree. Ayun. Sa mga So, I guess yun yung next yung gagawin, prototype talaga, MVP actually. Hindi pala prototype actually. Hindi prototype, MVP talaga dapat. Tapos, convince either an investor para ma-improve na siya or magawa na siyang mass manufacture para ma-produce na siya. And then, test it out on the market. So, kung may bibili with that price, sino yung mabibili, mahanap nyo yung demographic or yung niche kung sino bibili. Kasi kung may alam kayo gusto yung gawin mura, edi try nyo ibenta mo na sa mga mas mayayaman. Kasi if you promise naman the reliability, kung mayaman yun na may extra money for their peace of mind and for the more reliability nga na mapoprotect sila sa fire,
they will buy it, di ba? Mm. Even if mahal yan. So, yun na yung position nyo eh. Will you position on the expensive or on the affordable? So, expensive pero talaga reliable. Or affordable pero medyo compromise yung reliability. So, ano yung positioning nyo? And then, once you find out that demographic to sell to, convince na kayo ng investor para makapag-manufacture, then go, benta nyo siya. Pwede online na ibentahin mo na eh, di ba? Yes. Anong plano nyo sa pagbenta niyan? Ang ano namin dito is ano siya eh, magiging parang subscription siya eh. Parang bibilin mo yung product, tapos nakaka-subscribe ka na kasama na yung maintenance. Kasi maintenance may pa nga pala. maintenance, meron siyang subscription sa app, sa parang app. Kasi may app siya eh, na pwede mo siyang doon mo monitor yung ano mo, kasi nga CCTV din siya. Ang mga CCTV ba ay may maintenance? I don't Or hindi? so. Pero kasi ang sasabihin dito ng mga tao, yung CCTV wala nang maintenance yan. Yung smoke detector wala nang maintenance yan. Pero, ang fire extinguisher actually may maintenance. Kasi you have to renew it every year. year ba? Every year ba? Ang alam ko every year kasi yung fire extinguisher namin sa bahay, every year siya nire-refill eh. pinapalitan. Oo. So, yun yung subscription sa wag nyo siya, for me lang wag nyo siyang isabing subscription. Sabihin nyo siya na expiry of the fire extinguisher. Okay. Kaya siya kailangan i-renew. Renewal siya, more renewal siya. Or parang maintenance nila. Kasi pag subscription, isipin mo, bakit ka mag-subscribe, di ba? So, I think, for me lang, mas marketable yung ano. Di ba? Di ba? Pag renewal siya, or parang sabihin nyo, ay, ano na, hindi na reliable if 1 year na hindi pinalitan. So, mapipilitan sila na palitan. No choice nila. Di ba? Wala ka choice. Kailangan mo palitan. Ayun. What do you think? Yes po. We agree naman. We're open naman lagi sa suggestions and Ano ko lang din naman to, opinions ko lang din naman Yes to. po. So, take it also with a grain of salt. Or basta, I mean, ganoon naman lagi sa startups eh. Startup world din. Sobrang dami magsasabi sa'yo, ganito, ganyan. Even ako, di ba? Gusto ganyan. Pero, at the end of the day, kayo ang may market validation, kayo ang may market research. So, take our opinions, pero kayo pa rin talaga ang magde-decide and in the end. So, madami noise dyan. Pero believe in yourself. Kasi kayo ang may alam ng product, kayo ang may alam ng market. So, well, they are customers. They may be potential customers. So, kaya may value yung opinion nila kasi they might buy, di ba? Pero kung hindi mo bibili yan, tapos sa daming sale, hindi wala namang alam sa fire safety or ganyan. So, sharing lang na there's really a lot of noise but you have to filter them out kasi kayo naman talaga ang founders nito. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ayun. And yun lang, last question, ano bang vision? So, what do you see in the farther future? Yun nga, syempre, ang vision ng Easy is makapag-protect nga ng lives. So, maging mas safe yung tao, 'di ba? Kasi, ewan ko, basta, parang, ang ano kasi na, di mo talaga maiiwasan yung fire eh. Kaya parang, gusto namin na, kapag may Easy, 'di ba, parang, yun nga, may peace of mind ka, may marirelayan ka na kahit wala ka sa bahay, kahit natutulog ka, kahit nasan ka mang parte ng safe ka, safe yung bahay mo, 'di ba? Do you see it like a mainstream brand na nasa mga Ace Hardware, nasa mga Handyman, nasa mga even may mga commercials na kayo ganyan? Parang Sige. parang for me, in a way na parang pwede siyang ma-commercialize like pero not na parang hindi siya like
available in the supply, yung kung kunwari is kung hanggang supply last lang, gano'n. Okay. Na parang, kasi based pa lang dun sa product, ang hirap niyang Pero pwede yun. i-prototype. Pero, Hindi, ano naman to 10 years to, 10 years. Ay, 10 Matagal years. pa, 10 years. Pero if for me, like, parang only kapag only supply Yeah, pero- last lang. Yeah, siguro sa ngayon, you think of it step by step, Oo. Pero, I mean, I think in the future, it will be, hindi na maiwasan na maging mainstream kasi Great, yes. if it really hits out na ano. Last question lang pala. Now that you're doing this, what keeps you motivated to do it? Do you really want to be entrepreneurs, to be innovators? Do you really have that vision na talagang to make something new for fire safety for society? Ano yung parang, kasi mahirap maging startup founder eh. I think alam niyo naman yun, di ba? So, and hindi lang naman natatapos sa pitching, competitions. You really have to make the product, sell the product. So, ano yung motivation ninyo? Ako, for me, is for the experience na din. Kasi Okay. ang dami kong natutunan dito nung simula akong sumali as CFO ng startup na ito. Like, ang dami kong na-realization, ay, ganito pala sa ating society, may ganitong problem na si Ate Ayumi nakakita ng ganitong problema. And na-share ko din yung vision niya, which parang na-motivate din ako na, ay, if ever magawa tong product na to, makakatulong din tayo sa ating society na paiwasan yung mga fire incidents since prone talaga ang ating country dito since ngayon na nga, like summer na. So, Actually, hindi do talaga you have the siya. data already on kung gaano ka apektado ang Pilipinas sa mga fire accidents? Ay, Parang may value pa. Meron Meron na kaming kayo, meron rin. Kasi share ko lang Meron kaming during yung PCS, naghanap kasi kami ng ang date. one thing kasi sa Philippines, I used to live kasi in Taiwan. Okay. 5 years ako doon. Tapos doon, yung mga, di ba uso kasi sa mga Taiwan, Hong Kong, yung mga high-rise na mga apartments, tapos magkakatabi yung mga bahay doon. Maraming mga condominiums. I'm not sure if sa building codes na or whatever. Or, di ko sure yung particulars. Pero walang mga lutuan yung mga apartments. Kasi yun talaga yung main cause ng sunog. So, to prevent that, hindi yung mga detection, talagang walang lutuan. Walang para talaga ma-prevent yun. Sa Pilipinas kasi, uso pa dito yung mga apartments talaga na may lutuan bawat So, as in very, So, yun nga rin yung parang pwede nyo sabihin na hindi natin tatanggalin yung mga lutuan kasi kailangan yung Filipino family. Pero we're gonna we'll make sure na safe ang bahay ninyo even with the lutuan in your apartment. Parang ganun, di ba? At hindi nyo na-disable yung mga families kasi cooking is central sa Filipino family, Filipino household. So, they can still do that and they still have peace of mind. Buy easy. Yes. Anyway, sige. Yan. So, para sa akin naman, dagdag din sa opportunity, syempre, alam mo yung, siguro naghahanap lang ako ng validation sa sarili ko na yung may magawa ka something na alam mong makakatulong. Kasi, lagi na lang ewan ko. Pero, alam mo yun, yung gusto mong may magawa na makakatulong, yung hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa bayan. Yung kumbagay para sa lahat. Kumbagay, ang hirap kasi na gagawa ka lang ng solution pero parang hindi naman lahat parang makikinabang. Parang hindi lahat naman naapektuhan ng ganun eh. So, para sa akin, yun yung gusto ko yun yung gusto ko. Kaya ko din siya tinake na parang kahit hanggang sa pagtagal, parang sa mga ilang years pa na dumating, parang itutuloy ko pa rin yung easy. Parang ganun. Yeah, tsaka, alam mo kaya, Gen Z kayo, di ba? Gen Z ba kayo? Yes, Gen Z. Yeah, mga Gen Z actually, medyo misunderstood lang somehow na angsty daw eh. Pero, ang laki kasi ng, feeling ko lang ang laki ng want you to do something, to do a positive change eh. And baka parang feeling nyo lang nahihinder kayo. Ganun mo talaga ang lipunan ngayon. Pero, feeling ko, yung mga Gen Z ngayon, kasi access na yung, kumbaga easily accessible na yung global news, yung mga nangyayari sa mundo. So, alam nyo yung mga nangyayari and kayo dun yung gusto ng pagbabago. So, laban lang. Laban. Nakapagod talaga yan eh. Pero if you really want to make that positive change you want to see in society, laban lang. Laban lang.
Ayun. Thank you so much for our Yes. conversation. Baka meron tayong mga listeners dyan na who want to buy. Uy. Wow, buy na Yeah, agad. No? buy Or na baka may agad. investor Uy. or whatever, manufacturer, partner, possible. So how can they connect with you? Or how can they reach you? Syempre, kasi wala pa naman kami mismong mga page or mga ano. So, feeling ko kay Sir Ards, lahat muna siguro sa CBI, sa UBCBI muna makipag-connect or mag-contact. Then, ano ba? Yun lang naman po kay Sir RJ muna. Okay. Sa UBCBI po kayo mag-contact. Yeah, so contact muna. If you want to connect with Easy, so through UB, University of Batangas Center for Business and Innovation, I'll put the details, the links, the website, the Facebook, in the details Everything. description below. So if you want to connect with them, connect with CBI. And thank you so much ulit sa inyo. Thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you very much to our 59 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car sharing marketplace. DiviCode Technologies Incorporated, ID solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by Lablog, Sugbudok, JIA Engineering Solutions, Algacon Aquafeeds, 1ALJ, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohey Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeCham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.